Ano ang nangyari? Ruth chapter 1 verse 1 and 2, ang salita ng Diyos. Noong panahon na hindi pa mga hari ang namumuno sa Israel, nagkaroon ng tagutom sa lupain ito. Kaya si Elimelech na taga Bethlehem, na sakop ng Huda, ay pumunta sa Moab kasama ang asawa at dalawang anak niyang lalaki para roon muna manirahan. Ang pangalan ng asawa niya na si Naomi at ang dalawang anak nila ay sina Mahlon at Kilion, mga angkan ni Ephrata na taga Bethlehem. Bakit nagkaroon ng tagutom? Kasi merong water shortage. Pag ikaw ay may mga alagang camel o anumang alaga mong hayop, baka kambing, ililipat mo yan. Dadalhin mo doon sa may mga green grass, ayan, para makakain, merong tubig, kaya sila dumadayo. Gano'ng kalayo yung kanilang pinuntahan? Galing sila ng Israel, papunta ng Moab. Ayan, Jerusalem, Bethlehem, ayon, yung kanilang route papunta sa Moab. So malayo. Bakit nga kailangan lumipat? Kasi nagkaroon ng tagtuyot. Matinding drought. There was a famine in the land. Yan, nagkaroon ng tagutom. Pag sinabing tagutom, walang makain. Bakit? Walang tanim. So ganun lang yun. Walang pagkain yung mga hayop, kailangan alisin doon, tagtuyot o tagutom. Isa siya. So yan yung nangyari noon. And when they reached Moab, they settled there. So madaling salita mula doon sa Huda, sa Ephrata, nagpunta sila sa Moab at doon sila nanirahan. Habang naroon sila sa Moab, 1:3 ng Ruth, namatay si Elimelech, asawa ni Naomi. Kaya si Naomi at ang dalawa niyang anak na lalaki ang naiwan. So tatlo na lang sila. 1:4. Nag-asawa ang mga anak niya ng mga Moabita. Ito na nga yun, si Orpah at si Ruth, na pagkalipas ng mga 10 taon. Isa-isa natin siya. So, madaling salita, yung dalawang babae na to ay taga-Moab, na pangasawa ng dalawang Israelita. Namatay si Mahlon at Kilion, kaya si Naomi na lang ang naiwan. Patay yung tatlong lalaki, si Elimelech, tsaka itong magkapatid, naiwan si Naomi, tsaka itong si Ruth, tsaka si Orpah. So, tatlo silang babae na naiwan. Nagdesisyon si Naomi na bumalik sa Israel dahil tapos na rin ang tagtuyot. Sumama sa kanya si Ruth at Orpah. Pero sinabi ni Naomi sa kanya mga manugang na bumalik sila sa kanilang mga kamag-anak. Bakit? Patay na naman yung mga asawa nyo, yung mga anak ko eh. Mag-asawa uli kayo. Parang gano'n ang ibig niya sabihin. Pero hindi iniwan ni Ruth ang kanyang biyanan. Mahal niya si Naomi at gusto niyang sambahin ang Diyos nito na si Yahweh. Ibig sabihin ng babaeng Moabita na ito na si Ruth, tinuturuan ng asawa. Tungkol sa Diyos ng Israel. Ruth 1:6. Nang mabalita ni Naomi na pinagpala ng Panginoon ng bayan. Bakit pinagpala? Kasi nagkaroon na ng hindi na tagtuyot. So, madaling salita, kaya babalik na sila. Pagbibigay sa kanila ng mabuting ani, naghanda siya at ang mga manugang niya para bumalik sa Huda. Okay na, may ulan na. Ayan, tag-ulan na, 1:7. At habang naglalakbay na sila pabalik sa Huda, 1:8, sinabi ni Naomi sa dalawang manugang niya, bumalik na lang kayo sa inyong ina. Kasi patay na yung mga anak ko asawa ninyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa mabuti niyong pakikitungo sa mga yumaong ninyong asawa at sa akin. Nag-iisa na lang siya, tingnan niyo yung sitwasyon niya. At loobin sana ng Panginoon na makapag-asawa kayong muli para magkaroon kayo ng maayos na kalagayan sa panibagong tahanan. Pagkatapos sinalikan sila ni Naomi, gumagulgul sila. Bakit? Ano na to madamdaming paghihiwalay ito. Baga, kanya-kanya na tayong lakad. Parang ganun. At sinabi sa kanya, sasama kami sa inyo sa pagbalik nyo sa kababayan ninyo. Mabait yung dalawang to si Orpah at si Ruth. Pero sinabi ni Naomi, umuwi na kayo mga anak. Bakit pa kayo sasama sa akin? Akala nyo ba makakapag-asawa pa ako at makapapanganak ng mga lalaking mapapangasawa ninyo? Hindi na maaari dahil matanda na ako. Pero ipagpalagay na natin na makapag-asawa ako ngayong gabi at magkaanak pa. Halimbawa, bigyan natin ng chance halimbawa gano'n. Hinihintay nyo ba silang lumaki? Hindi ba kayo mag-aasawa anak-alang sa kanila? Hindi maaari mga anak. Ang totoo, mas mabait ang sinabi ko kaysa sa inyo dahil pinahirapan ako ng Panginoon. Ano yung pinahirapan ng Panginoon? Ano yung mapait? Namatay yung asawa niyang lalaki, namatay yung dalawa niyang anak. Yun yung mapait na karanasan na kanyang sinapit. Kaya ang sabi niya, pinahirapan ako ng Panginoon. Bakit? Naiwan yung babae mag-isa, si Naomi. Matanda na yan, paano kakain na yun? Sa kukuha na ikabubuhay yan, nag-iisa. Parang gano'n na po. 1:14. At umiyak na naman sila ng malakas pagkatapos sinalikan ni Orpah ang biyanan niya at umuwi. Ayun.
Pero si Ruth naman, paiwan kasama ni Naomi. Sa madaling salita, naiwan tong dalawang si Naomi at si Ruth at si Orpah ay bumalik na sa kanyang bayan, sa kanyang Diyos. Yan na yung kanilang paghihiwalay. Ruth 1:15. Sinabi ni Naomi, bumalik na ang bilas mo sa mga kababayan niya at sa kanyang Diyos. Kaya sumama ka na rin sa kanya. Kasi Moabites, ito ang Diyos ng mga Moabites. Ayan, child eater, ang sabi. Inihahain nila dyan, yan yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, na kapag sinabi ng pare dyan, ihain nyo yung inyong baby. Itong mga siraulo, ihahain nyo. Diba? Kaya nagalit ang Diyos dyan sa mga lugar na yan, na pati ang kanilang mga anak ay winawalang yan para ihain sa Diyos-Diyosan. Tingnan niyo yung sagot ni Ruth, di binasa natin kanina. Sabi ni Naomi, umuwi na yung bilas mo, sumunod ka na. Sabi ni Ruth, huwag po ninyo akong piliting iwan kayo, sabi ni Ruth. Dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta. At kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ibig sabihin, may makain tayong dalawa o wala, sasamahan kita. Sabi ni Ruth, ang mga kababayan nyo ay magiging kababayan ko rin at ang Diyos nyo ay magiging Diyos ko rin. Kung saan kayo mamamatay, doon din po ako mamamatay at ililibing. Parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag umiwalay ako sa inyo. Maliban na lang kung ang kamatayan na ang mag-iwalay sa ating dalawa. Nakakakilabot yung sinabi niya. Bakit? Ay matindi itong babae na to. Samantala pwede naman niyang iwanan ng lahat. Matanda na naman to malapit na itong tegi. Iwanan ko na to. Pero hindi ganun si Ruth. Bakit? Mas pinapahalagahan niya yung nakilala niyang Diyos ng Israel na kinukwento ng asawa niya at itong kanyang biyanang. Nang makita ni Naomi na desidido si Ruth na sumama sa kanya, tumahimik na lang siya. Kasi yung pananalitang yun sasamahan kita hanggang kamatayan, hindi kita iiwanan. Diba? Makikita natin yung damdamin doon ni Ruth. Mapagmahal na manugang si Ruth at masipag din siyang magtrabaho. Dahil diyan naging maganda ang reputasyon niya sa bayan ni Naomi, ang Bethlehem. Ruth 1:19. Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay hanggang sa makarating sila sa Bethlehem. Nakauwi na sa kanilang hometown. Ang lahat ng tanging nabigla sa kanilang pagdating, sinabi ng mga babae, si Naomi ba talaga ito? The women said, is this Naomi? Palagay niyo bakit? Ano yung itsura niya? Namatayan ka ng asawa, 2 anak, hindi ka kaya matuyo? Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan mukha mo? Diba ganun naman talaga? Sabi ng mga tao, si Naomi ba to? Ano nangyari sa'yo? Stress ah. Ano? 1:20. Sinabi ni Naomi sa kanila, huwag niyo na akong tawagin Naomi. Kundi tawagin ninyo akong Mara. Bakit? Dahil pinapait ng makapangyarihan Diyos ang buhay. Ito mo yung salita, naging mapait. Yung kasing Mara, bitter yun. Ano? May mga pangalan yan, di ba? May mga kaakibat na meaning yung bawat pangalan. Yung Jacob, Israel. Diba? Ganun ba? Abraham. Iba-iba. Emmanuel, Jesus. Saulo, Paul. Diba? So, hindi na ako yung dati, parang gano'n. Kita nyo naman yung mukha ko. Kaya ganito nangyari sa akin. Pinapait ng Diyos, ng makapangyarihan Diyos ang buhay ko. 1:21. Pag-alis ko rito ay nasa akin ang lahat. Sino? Asawa niya, 2 anak. Pero ibinalik ako ng Panginoon ng walang-wala. Ang natira, si Ruth, kundi sumama. Kaya huwag ninyo akong tawagin Naomi dahil pinahirapan ako ng makapangyarihang Panginoon. Pait ng karanasan ko. Parang gusto niya sabihin dito, papakamatay na lang ako, paano ko gagawa? Kaya ang utos kay Moses, mula doon sa pagbibigay ng mga tithes, doon sa Old Testament, ikaw Moses, pag nagbigay sa iyo ng tithes, ang sagot ni Moses, mga babaeng balo, mga strangers, mga batang ulila. Yan ang sasagutin ng ibibigay kay Moses na pagkain. Hindi pa babayaan yan, lalo yan ay nasa angkan ng Israel. Kaya merong taga-tustos ang tinatawag na Israel, at merong mga pari, yung mga Levita. Sino ngayon ang magpapakain dyan? Kaya ayaw iwanan diba? Bata pa siya. Nagsisimula pa lang ang anihan ng sibada, barley, nang dumating si Naomi sa Bethlehem kasama ang manugang ng si Ruth na Moabita. May isang mayamang lalaki na may-ari ng lupain
ang humanga kay Ruth, ito ay si Boaz.